Alright! Isang magandang Lunes sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, syempre i-acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan sila si Evelyn Worley, Carclia, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Mebrado, and Bia Bibar. Okay, so mga kababayan ko, I am very sure na nakita nyo na yung nag-viral na video doon sa Rockwell Mall. Na kung saan itong si Guanzon mga kababayan ko, nagkalat na naman. Nagwala doon sa mall mga kababayan. Kasi nga diba ang nangyari, merong dalawang Chinese couple. Itong si Guanzon mga kababayan ko, ubo ng ubo kasi. Siguro talsik yung laway kapag siya ay uubo mga kababayan at saka hindi pa siya nagtakip ng kanyang bunganga. So ubo siya ng ubo. So ngayon, siya ay nalapitan ng Chinese couple mga kababayan kasi nga malapit sila. So sinabihan siya ng dalawang tao na dapat daw mag-wear ng face mask itong si Guanzon mga kababayan. Pero si Guanzon mukha yata naging monster. Naging monster bigla mga kababayan. So galit na galit. So yan ang nangyari. Biglang lumabas ang kanyang totoong pagkatao mga kababayan. Biglang lumabas ang kanyang totoong ugali na kung saan mata pobre. At saka napakabunganga mga kababayan. Pero di ba hindi man yan first time na nangyari dito kay Guanzon? Kasi nung una, meron pong nangyari mga kababayan. Pero dito nangyari sa mall na kung saan ang daming nakakita, ang daming nagbas kay Guanzon, ang daming nasabing hindi magaganda doon kay Guanzon kasi nga nakakahiya ang kanyang ginawa mga kababayan. Di ba na-stress si Guanzon? Sa ngayon, bigla siya naging monster mga kababayan. So ang ginawa niya, sinigaw-sigawan niya yung Chinese couple, pinagduduro niya at marami siyang sinasabi na hindi maganda doon sa Chinese couple mga kababayan. Tapos di ba napakamata pobre talaga ni Guanzon? Doon natin nakita na ito si Guanzon mga kababayan ko, mata pobre. Kasi sinabihan niya yung lalaki mga kababayan at saka yung babae na hindi daw nag-wear ng Rolex, hindi daw nag-wear ng Gucci. Tapos siya pa yung pinili daw mga kababayan. Nakakatawa talaga eh. Pero alam nyo ang mas nakakatawa dito kasi siya ay ipinagtatanggol ng mga DDS. Anong sinabi nila sa Ivan? Ito mga DDS. Ang sabi pa nila sa akin, kasi nga diba nag-viral yung video ni Guanzon doon sa aking Facebook account mga kababayan. Tapos ang daming nag-message sa akin ng mga DDS mga kababayan. Siguro mga 13 or 14 yata lahat. Tsaka napaka-coordinated, napaka-organized ang kanilang mga sinasabi at saka isa lang po doon ang kanilang punto mga kababayan. Ano sa Ivan? Na wag daw kaagad husgahan itong si Guanzon kasi hindi daw natin alam ang totoong nangyari mga kababayan. Di ba nakakatawa talaga eh? Mga hipokrito, mga hipokrita. Bakit? Si BBM, inaaraw-araw nilang tinitira mga kababayan, di ba binabanatan, inaalipusta, hinusgahan kaagad si BBM. Di ba gonggong talaga eh, pero kapag sila ang magagaganyan mga kababayan, ang dami nilang palusot, wag dang husgahan itong si Guanzon. So ngayon, ang nangyari mga kababayan ko, pumunta sila doon sa police station sa Makati. So itong si Guanzon, siya yung nag-file ng kaso mga kababayan. Diba siya pa yung may gana dito na mag-file ng kaso, samantala si Guanzon yung sumigaw-sigaw doon. Siya yung nagpahiya ng dalawang tao mga kababayan. Tapos ngayon siya pa yung nag-file ng kaso. Siya pa dito yung nag-file ng kaso mga kababayan. Tapos according sa kanya, ang ifinal niya daw na kaso is oral defamation at saka unjust vexation mga kababayan. So dalawa. Pero hindi niya alam itong Chinese couple na to, yung isa mga kababayan, ay isa palang abogado. Hindi alam ni Guanzon mga kababayan. Isa palang abogado na nag-graduate
sa Ateneo. So ang Ateneo mga kababayan, dahil kilala niya yung abogado na yon or kilala ng taga-Ateneo yung abogado na yon, sila ay magpa-file dito ng complaint kay Guanzon. Sila ay magpa-file ng disbarment case kay Guanzon mga kababayan. Di ba? Nakakatawa talaga eh. Alam niyo ba, during doon sa kanyang pinagagawa doon sa mall mga kababayan, di ba viral na viral yon? At ang daming page na nagpost ng video na yon. Pero doon sa kanyang main na page mga kababayan, doon sa Rowena Guanzon, siya ay nag-disable ng kanyang comment section. Bakit si Ivan? Kasi siya ay kinuyog ng mga netizen. Kinuyog itong si Guanzon kasi nakita natin ang kanyang totoong pagkatao. Tingnan nyo, nasa public mga kababayan, isipin nyo lang po, nasa public siya. Nakita natin kung gaano siya katarantado mga kababayan. Yung ugali ng ganyan, tarantado talaga eh. May saltik. Kapag hindi pala makainom ng gamot, itong si Guanzon mga kababayan, ganyan pala ang pag-uugali. Monster. It's like a monster. Nakita natin ganyan siya sa publiko. How much more kung hindi natin nakikita mga kababayan? Diba mga DDS? Isipin nyo lang ho, kapag hindi makikita ninyo ito si Guanzon or nandun siya sa bahay mga kababayan, mas lalong nakakatakot. Nakikita nga natin, diba, sa kanyang ginawa dyan sa publiko mga kababayan, nalilisik ang kanyang mga mata. Anong ginawa niya? Nung time, that is February 2023 yata yun, if not mistaken mga kababayan. Diba merong festival doon sa Bacolod? Itong si Guanzon mga kababayan ko, siya lang ay napadaan doon. Napadaan siya. Merong grupo doon na mga kababataan na nag-inuman, nagtawanan, at saka nag-party-party. Pero ito si Guanzon mga kababayan ko, siguro hindi niya nagustuhan yung ginawa ng grupo na yon. Meron siguro siyang narinig mga kababayan na hindi niya nagustuhan, binalikan niya. So doon natin una nakita si Guanzon na may pagkaugok yung kanyang pag-uugali. Let's watch this. No. Ay, sobra-sobra, nanaya. Sobra-sobra, nanaya. Sobra-sobra, nanaya. Sobra-sobra, nanaya inyo ya. Ano kung taga-diri ka mo ako sino kakidya nga presidente. Sino saya nga presidente? May kay pa. Nandun siya. Sikat, nandun isa. Tawagi police ba? Tawagi police. Upo ka mo, wait just me out there. Wala pa ako diyan. Wala pa ako diyan sa pagaling diyan. Hindi kami di madali na, hindi man nila diyan. Diba? Nalilisik ang kanyang mga mata mga kababayan. Grabe no, nasa public yan. At saka isipin nyo ho, ito si Guanzon, isa siyang government official. Isa rin po siyang abogado mga kababayan. Tapos ganyan pala pag-uugali. Delikado talaga eh. So siguro no, kawawa ang kanyang mga katulong doon sa kanilang bahay. Delikado ang pag-uugali nito eh. So ngayon, ipakita ko rin po sa inyo ang kanyang ginawa doon sa Rockwell mga kababayan. For more details, let's watch this. Dali-dali, may nagwa pala, may nagagato mo. Kaya punta natin. Sino ba yun? Si Guanzon yata yun eh. Si Guanzon, yung DDS. Basta DDS talaga. Baliw eh, baliw. Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Jensen! Get his name! I want... Wala pong mag-video ko. Wala pong mag-video. Bakit ma'am? Ano po ba nangyari?
O, di ba? Bawal daw ang mag-video mga kababayan. Criminal offense daw yan. Nakakatawa talaga eh. So, tingnan nyo ito si Guanzon. Ang dami niya mga bastos na post mga kababayan. Ang dami niyang post, di ba, na bastos. Binabastos niya lagi yung first couple. Pero kapag siya ay nabastos mga kababayan, ganyan pala siya. Hey, back to you, Guanzon. So, ganyan kasi ang ugali. So, dapat rin kanyang maramdaman mga kababayan. So, dapat rin na kanyang mag-experience. Kung ano kanyang ginagawa sa first couple kay PBBM at saka kay First Lady Lisa Marcos na lagi niyang binabastos sa kanyang Facebook account, dapat ganyan rin ang kanyang ma-experience mga kababayan. So ayaw niya palang mabastos pero lagi siyang nambabastos mga kababayan. Ganyan ho ang ugali ng mga DDS. Huwag daw nating husgahan mga kababayan. Okay, so ipakita ko rin po sa inyo itong si Guanzon na kung saan nakainom na ng kanyang gamot mga kababayan. So ito ang kanyang palusot. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public ka, Rockwell Mall ka. Kasi nung nasa police station na sila, siyempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation. Last night, kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. Many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Oh, di ba? Criminal offense daw mga kababayan. Okay lang kapag siya yung gagawa ng kagalokohan, kapag siya lang yung mangbabastos mga kababayan sa first couple, okay lang. Pero siya yung nabastos dito at sabi pa niya na siya daw yung nahihiya dito, bawal daw kunan siya ng video mga kababayan. Criminal offense daw yan. So ano ba talagang nangyari, Sir Ivan? So according dito sa sinabi ng mismong nandun mga kababayan sa event na yon kung saan nagwala ito si Guanzon, sabi niya, "Hello, just to clarifying the context from someone that directly knows the people she was shouting at. Apparently, Guanzon was coughing loudly and obnoxiously with her mouth open and the couple in the video politely asked her to cover her mouth or wear a mask." Yun lang daw mga kababayan. And after that, nangsiga kaagad itong si Guanzon, nagwala na kaagad kasi ayaw niya siyang masita mga kababayan. Kasi may pride si Guanzon eh. Kasi feeling niya siya ay mataas mga kababayan. 'Di ba? Siya ay napakayaman. Pero 'di ba yung mga mayayaman, napakabait mga kababayan? Ito si Guanzon mayaman yan. Kasi siya ay anak ng asendero mga kababayan. Si Guanzon mayaman yan mga kababayan. So dahil ang kanyang ugali na ganyan, siya ay nabash. Siya ay kinuyog sa social media. Kaya nakita natin siya kahapon mga kababayan na nagsalita doon sa kanyang Facebook na kung saan yun kanyang palusot, nasa maayos na kanyang pag-utak na yun kasi nakainom siya ng gamot mga kababayan. So ngayon ang ginawa niya, kinasuhan niya yung first couple, yung Chinese couple mga kababayan. So sabi ba dito, dagdag is, sabi dito, "Thanks for this. So it's the other way around pa pala. Tama rin naman yung couple, dinaan lang ni Guanzon sa galit." So, totoo yung sinabi ni Guanzon mga kababayan na siya ay na high blood.
Napakataas daw ng kanyang blood pressure. At saka siya ay tinulungan ng medic na doon sa nandun sa Rockwell Mall, mga kababayan. Siya ay tinulungan. Napakataas daw ng kanyang blood pressure. Sayang, no? joke lang. Sayang eh. Hey, 'di ba? Ganyan kasi yung ugali na ayaw ko, mga kababayan. Yung mata pobre, yung manlalait ka, tas ganun yung sasabihin mo, hindi maganda, mga kababayan. Ay ko nang ganyan talaga eh. 'Di ba? Sayang eh. Okay, so ano ba ang pwedeng kakaharapin na kaso ni Guanzon, mga kababayan? Let's hear from Attorney Rene Boino. For more details, let's watch this. Ngayong pong umaga, italakayin po natin itong kaso ng isang abogado na nagngangalang Rowena Guanzon, dati pong commissioner ng Commission on Elections at naging representante din to ng PWD, no? Yung party list dyan sa House of Representatives. At dahil may ginawa tong hindi kaaya-aya sa mata ng ating publiko kagabi dyan sa Rockwell Plant sa Makati City. At dahil dito sa ginawa niya ay may nakapag-video at nagba-viral ngayon. Trending ang kanyang inasal dyan sa Rockwell. Isang pampublikong mall, no? Gagawin po nating lecture to, no? Yung batas na naangkop dito sa mga ginawang at ipinakitang pag-uugali ng dating public official. Ano ang kanyang pananagutan? Anong mga prinsipyo ang namamahala sa pag-uugali sa publiko, yung legal ethics, no, yung karapatan sa pagtatalaga ng ebidensya sa pampublikong lugar. Ito kasing si Attorney Guanzon ay nakuhanan ng video na malakas na nagmumura, no, at nilalait, no, ang isang mag-asawang bata. Dahil dito, syempre, nagkosto ng pagkakagambala sa publiko. Nagkaroon ng iskandalo, sa madaling salita. Yung insidente ay tungkol sa isang abogado. Miyembro ng Philippine Bar na di umano'y sumigaw, nagmura, gumamit ng napakasama at nakakasakit na salita. Tulad ng mata pobre at yung PI. Sa isang publikong lugar ng mall dyan sa Rockwell na idinirekta sa mga pribadong mamamayan na nagsabi sa kanya na takpan ang ubo, takpan mo yung bibig mo o kaya magsuot ka ng mask, no, kung ikaw ay uubo ng malakas na malakas sa isang pampublikong lugar. Alam niyo po itong sitwasyon na to ay nagtataas ng mahalagang tanong sa ilalim ng batas ng Pilipinas sa 3 pangunahing larangan. Unang-una, may pananagutan kapag ganito ang iyong pinakitang pag-uugali. Pananagutan sa krimen, pananagutan sa civil, at administrative liability. Administrative, dahil ikaw ay abogado, pwede kang sampahan ng disbarment complaint sa Korte Suprema. So, didiscuss natin ano yung mga pananagutan sa batas. Itong abogado na to, na si Rowena Guanzon, hindi pa man nauupo sa Senado nag-aambisyon daw to ganito na yung inasan mo. Diba? Hindi dapat binibigyan ng pagkakataon ng mga ganitong klaseng tao na manungkulan sa ating bayan. Wala pa sa kapangyarihan, napaka-abusado na. Nagkaroon na kagad ng abuse of rights. No? So, tingnan natin yung mga pangunahing krimen na dapat isaalang-alang natin dito. Na may kinalaman sa paggambala sa publiko. Tsaka yung mga types na o yung uri na nakakasakit sa mga salitang binibitawan mo against a person. Ano yung pangunahing krimen dito? Alarms and scandal. Pinaparusahan nito ang sino man magdulot ng kaguluhan o kalat sa pampublikong lugar. Ang pagsigaw po at pagmumura sa siksik na mall, punong-puno ng tao. Isang lugar na inilalantad sa lahat, pampublikong lugar, ay kasama sa kahulugan ng paggambala o kalat sa publiko na nakakagambala sa kapayapaan at kaayusan ng isang lugar. Alarms and scandal. Nasa Revised Penal Code po yan ng ating
ng yung ating libro sa Revised Penal Code. Ano pa yung pangalawa? Unjust vexation. Ito po yung isang probisyon para sa anumang uri ng hindi makatarungang pang-aapi na hindi pinaparusahan ng mas tiyak na batas. Ito yung tinatawag namin sa law school na catch-all basin na to. No? Ito yung talagang, sige, dyan mo banatan. Salo na lahat niyan. Yung sinasadya mong pagsigaw, yung pagmumura at paggambala sa kapayapaan, doon sa publiko na yon, sa public place, doon sa mag-asawa, ito yung pwedeng ikaso, no? Dahil hindi makatarungan yung sinabi mo na mga salita. Wala kang Gucci, wala kang Rolex, mata pobre, PI ka. Ibang klase. Para sa isang abogado na dating public official, hindi karapat-dapat talaga sa public office to. Yung oral defamation, pwede din yan, no? Dahil kung iyan ay makakasira sa karangalan o reputasyon ng isang tao, pwede yan. Na isang pa. Potential yan, no? Oral defamation. At, bagamat, alam nyo po, minsan itinuring ng ating Korte Suprema na yung PI, yung put, no? Pagpapahayag lamang yan ng galit kaysa sa direktang pagbibintang. At yung tono niyan, yung konteksto, pag binitawan mo sa public place ay minsan sinasabi ng korte na pagpapahayag lang yan ng galit, nadala lang ng galit no? At hindi ito pwedeng ituring na mabigat na pagsisira, no? sa isang tao. So sige, given, no? Sa criminal aspect. But we will go to the administrative liability of this person. Alam niyo po, itong dalawang mag-asawa na to, bata pa to nasa early 30s lang to. Sila po ay pwedeng magsampa, no, ng hiwalay na demanda. Civil, criminal, and most importantly, ako tinitingnan ko dito yung administrative, mas madali ito no? Batay sa mga prinsipyong umiiral sa ilalim ng ating batas, lalong-lalo na pag abogado ka. Diba? Dahil ito ay pang-aabuso ng karapatan ng isang tao. Yan po ay nakasulat yan sa civil law, sa Article 19. No? Kapag inabuso mo yung karapatan ng isang tao o yung karapatan mo, inabuso mo, nagmumura ka dun sa harapan ng dalawang pribadong tao na wala namang kadadahilan-dahilan at hindi makatarungan, no? Ay hindi pa pwede yun. At bagamat tayo pong lahat ay may karapatang ipahayag ang ating kawalan ng kasiyahan, mawawala ito kapag ginamit ito sa paraang nag-aabuso ng karapatan ng iba, tulad ng pagpapahiya sa kanila sa publiko. Biruin mo, murahin mo na murahin yung mga tao. At ito yung worst case dito. Hindi mo alam yung minumura mo, abogada pala yung mag-asawa. So ano ngayon? Paano kung napakagaling na practicing lawyer pala niyan, who graduated from Ateneo Law School, diyan sa Rockwell din. Ano ka ngayon? Paano kung buweltahan ka niyan ngayon? Anong masasabi mo? Di ba? Paano kung yung bata na yan pamilya pala ng kilalang mga kilalang pamilya sa ating lipunan? Ano ka ngayon? Ano yung pinagmamalaki mo? Na dati kang commissioner? Dati kang mayor? Dati kang kongresista? Tingnan natin ngayon kung bubulagain ka niya next week. No? Dapat may marangal kang pag-uugali. Lalo ka na dati kang public official di ba? Dapat panatilihin mo yung itsura ng katinuan sa personal at professional mo bilang abogado. No? Yung pakikitungo mo sa kapwa, gumamit ka dapat ng marangal, magalang, na salita sa lahat ng aksyon at pahayag mo. Hindi yung minumura-mura mo, hindi mo alam, minumura mo, kapwa mo abogada pala. Di ba? Hindi nga kumikabo, napaka-polite na sinabihan kang
na pakitakpan po yung bibig ninyo at nasa public place po kayo. Kung hindi, tumalikod kayo, takpan niyo yung bibig niyo kung wala kayong mask. Tapos sinigawan mo, minura mo. Yung ugaling ganyan na nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kapwa ay labag yan sa panunumpa ng isang abogado. May violation ka sa legal ethics, no? Yung pamantayan ng propesyon sa pagiging isang abogado. Yan, pwedeng humantong yan sa kasong administratibo para sa pag-alis o pagsususpindi ng lisensya na ihahain sa Korte Suprema. Ako, napanaginipan ko nga tuloy kagabi to eh. Na this week, no? This coming week, pero bukas bukas holiday, Lunes. Kaarawan ni Mama Mary. Pero magabang ka, Attorney Guanzon. Isang pulutong ng abogado mula sa Ateneo Law School ang magsasampa sa'yo ng disbarment case. Maniwala ka, hindi pa ako nagkakamali sa panaginip ko. Ang pangalawang bahagi ng lecture na to ay yung ginawa ng gwardiya na sumusugod doon sa nagbibideo upang pigilan ng mga tao na kumuha ng video nung insidente na yun na nagmumura ang dating public official, sinusugod yung mag-asawa. Mali po yan. Hindi mo dapat pinipigilan ang sino mang kumukuha ng video ng isang krimen o isang offense. Kahit mall pa yan, kahit private property pa yan. Hindi mo pwedeng pigilan yan. Madam Guard, mali yung ginawa mo. Diba? Sa pampublikong lugar o lugar na yung public place na yan, tulad ng isang mall, yung Rockwell, yung mga tao may mas mababang inaasa sa pagka-privacy tungkol sa kanilang pag-uugali sa publiko. Dito, ang mga private citizen ay may karapatan na i-record nila yung kaganapan sa isang public place. Lalo na kung ang i-record mo ay itinuturing na krimen o paglabag sa batas o paglabag sa karapatan ng kapwa mo. Diba? Tulad nun, that is a clear case of alarms and scandal. Pipigilan mo yung tao na i-video, mali yan. Yung video na yun, nagsisilbing posibleng ebidensya para sa biktima at sa... Yung di manong ginawa dito ni Attorney Rowena Guanzon ay nagpapakita po ng maraming legal aspect. Yung mga challenges sa batas na nagpapakita na ang mga pamantayan ng propesyon ay sumusunod sa isang abogado kahit nasa kanilang pribadong buhay at pag-uugali sa publiko. Lawyer ka, even in your private life, nakabuntod sa iyo yung Code of Professional Conduct and yung ethical standards. Palaging nakabuntod sa likuran mo yan. Hindi mo na maiiwasan yan. Katulad nito, yung tungkol naman sa gwardiya. Yung ginawa ng gwardiya dito ay nagpapakita ng mahalagang balanse sa pagitan ng pagsasagawa ng mga alituntunin ng pribadong ari-arian at pagtataguyod ng karapatan ng publiko sa pagtatalaga at ebidensya. Hindi porket merong policy ang Rockwell, assuming may policy na bawal mag-video within the area of Rockwell Plant Mall. Pero yung policy na yon, yung private policy na yon, hindi pa pwede mag-prevail over the constitutional rights of every person. Like for instance, if there is an offense or a crime being committed or has been committed, tapos binibidyo ng isang private citizen, hindi mangingibabaw ang policy ng Rockwell. Tandaan nyo po yan. No? At hindi pwede yun na haharangin mo yung tao, kukunin, o kaya kunin mo yung cellphone dahil yan ay nakalagay sa polisiya ng Rockwell Plant. Hindi pa pwede yun. May offense being committed against another person. May crime being committed against another. So therefore, every person has the right to document that. May krimen eh. What is the crime being committed? It's alarms and scandal. Diba? Isa pa lang sinasabi ko, pero kanina may diniscuss pa akong iba. Andiyan dyan yung oral defamation, which is a potential crime also. Diba? Andiyan dyan yung administrative liability of Attorney
Rowena Guanzon. And many others. Yung civil liability pa, violation of Article 19, yung abuse of rights, violation of Article 21, yung payment for damages. Madaming legal aspect dito na involved sa kasong ito, no? Dun sa mga ginawang aksyon ni Rowena Guanzon. Na hindi niya alam, yung kanyang sinisigawan, yung asawa ng sinisigawan, is a good practicing lawyer who graduated from Ateneo Law School. Kilala. Pero hindi niya kilala kasi bata, hindi naman niya kabats. So, mahirap to, no? Ang ginawa ni Attorney Guanzon ay dapat mabigyan ng karampatang kaparusahan. Somebody has to file a legal action in the appropriate court in order to give a lesson to someone who is abusing his rights or her rights, no? Laban sa kanyang mga kapwa, mga kasama sa kaparehas na propesyon. Ito pong insidente nito ay nagsisilbing malinaw na reminder sa lahat ng tao, sa lahat ng mamamayan, lalong-lalo na po yung mga abogado, yung mga kasamahan kong lawyers, yung mga members of the bar, ay may pananagutan po tayo sa ating pag-uugali, lalong-lalo na nasa public place tayo, sa ilalim po ng batas ng krimen, sibil at professional na etika. Kaya iiwasan po natin yung ganyang mga mararahas na pag-uugaling pinakikita natin in front of the public, yung pagbibitaw ng mga maaanghang na salita against another person. Okay, so ito ang maganda mga kababayan kapag tayo ay manood ng isang vlog ng isang abogado kasi meron rin po tayong malalaman ng kunting batas. O diba, tingnan nyo, galing ho mismo sa isang abogado na pwede pala tayong kukuha ng video gamit ng ating cellphone na kahit merong polisiya ang lugar na yan or ang mall na yan na bawal kukuha ng video. Pwede pala as long as yung situation ng insidente ay meron na commit na crime or offense against another person, pwede tayong kukuha ng video mga kababayan. Walang problema. Sinabi ho yan mismo ni Attorney Rene Bueno. At kapag tayo ay lalapitan ng security guard at tayo sisitahin mga kababayan, tas tayo pagsasabihan na bawal ang kukuha ng video, sabihin natin, alam ko ang batas. Diba? Yan ang maganda kapag tayo manood dito sa vlog ni Sir Ivan. So, ito ang maganda mga kababayan kasi nga, yung babae, abogada pala. Lagot ito si Guanzon. Malamang sa malamang, next week mga kababayan or bukas Tuesday, merong mapafile ng kaso dito na Guanzon na isa ring abogada mga kababayan. So, abogada versus abogada. Sasampulan itong si Guanzon mga kababayan kasi sumusobra na yan eh. Diba? Kasi feeling ni Guanzon mga kababayan, kaya niya lahat ng tao kasi napakataas kasi ang tingin ng kanyang sarili. Kasi nga anak siya ng isang milyonaryo mga kababayan, itong si Guanzon. So sanay na sanay siya na ginaganyan niya yung mga tao. Kinakaya niya lang lahat mga kababayan. Pero mukhang ito na ang tinik ni Guanzon mga kababayan. May mag-file ng disbarment case at saka ibang kaso dito ni Guanzon. Yan ay kaabang-abang. This is very, very exciting mga kababayan. Okay? So anyways, before tayo mapapatuloy, syempre, i-shoutout muna natin ang ating top 5 commenters. Ang mga viewers natin na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section. So, nandyan ang una na nag-comment. Nandyan po sa ating listahan si Sampagita. Mayroon siyang 17 na mga comments. Nandyan rin si Devina Dicuatin. Mayroon siyang 8 na mga comments. Also, si Hardy Padrugane, meron ring 8 na mga comments. Sandra Maranon, merong 8 na mga comments. Uzay Nete, meron siyang 8 na mga comments. I think may problema ang sistema kababayan. So, mangyari yan sometimes na hindi niya nakukuha or na-collect lahat ng data. So, kaya nakaganyan mga kababayan. Diba, tingnan nyo, lahat 8. So, ito po yung mga tao or mga viewers natin na may maraming comment dyan sa ating comment section, okay? So again, thank you so much sa ating top 5 commenters. At syempre, i-shoutout natin ating mga suki, mga early bird
words. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Tita May Dunes or Mex Talk Vlogs. Nandyan rin si Sir Jaime Garcia, Euphemia, Rose B, Esing Mariano, May Dan from Sydney. Nandyan rin si Elina Solano, Carmila Salinga, Robel Ferrer Official, Moneth Borromeo, Debina Dicuatin, Leonardo Manansala. Shoutout natin si Marie Usta, Hi to Limlim or Bangis 2.0 no Pro China. Amy Joaquin, Happy Daisy, nandyan rin si Maria Mindasiplon, Rowena Takimora, Amado Dumagin, and hi to Angelita Holsinger. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong si Saldico. Kasi nga diba si Saldico mga kababayan, siya ay binuking ng Bilyonaryo News Channel. Tungkol doon sa naispatan sa picture mga kababayan na merong mga malita pero meron rin nakita na yung sports car mga kababayan at na-trace yung sports car ng taga Bilyonaryo News Channel. For more details, let's watch this. Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe.
Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban. Diba? Booking na booking si Zaldico, mga kababayan, kasi nga ang kanyang video, iyon. Picky kasi yun, mga kababayan. At saka malaking questionable yung inilagay niya na date doon sa picture na merong mga malita at saka merong sports car, mga kababayan, kasi ang date na yun daw kung kailan i-deliver yung mga malita doon kay PBBM at saka kay SMR. Yun daw ang date, mga kababayan. Pero questionable kasi hindi nagtugma base sa releasing date ng sports car na yung, mga kababayan. Diba? Booking na booking si Zaldico, hindi makakalusot itong si Zalde, mga kababayan. At saka tama rin si Ivan. Naalala niyo ba yung napag-usapan natin yung sports car na yung, mga kababayan? Diba sabi ko na base sa porma ng sports car, hindi malayo, ito ay Maserati MC20. Tama tayo, mga kababayan. Base ho sa report ng Billionaire News Channel. At saka sinabi ko rin na 3 lang katao yung nakabili ng model na yan. Tama rin si Sir Ivan, mga kababayan. Diba? Wala kasing believe itong mga dide sa atin. Ganon ho mag-research si Sir Ivan. At saka itong si Sam Bersusa, mga kababayan, diba napag-usapan rin natin to? Kasi nga si Sam Bersusa, siya yung authorized dealer or president ng Maserati Philippines. Kaya natin siya napag-usapan, mga kababayan. So dito sa video o report ng Billionaire News Channel, napag-usapan rin itong si Sam Bersusa. Diba? So ngayon, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Alam po ninyo, mga kaibigan, para po sa inyong kaalaman, maswerte pa rin tayo mga Pilipino sa panahon ito. Alam niyo bakit? Bago pumutok at pinaputok ni Pangulong Marcos ang matinding korupsyong nangyayari noon hanggang ngayon sa ating bansa, ay na-establish na ni Pangulong Marcos sa international community ang kanyang mga programa, mga foreign policy, internal, external security, business, at marami pang iba. Lalo na sa issue ng climate change. Kasi from 2022, nang siya'y umupo at nang siya'y magsalita sa General Assembly sa United Nations sa New York, kanya kaagad idiniindo na kahit na anong mangyari, ni isang pulgada ng property ng Pilipinas, hindi niya ito ipamimigay. Ipaglalaban ito sa kung sino man na gustong magplanong kuhanin ito. Hindi man niya tinukoy, pero China ang gumagawa niyan. Doon bumilib ang maraming mga bansa sa mundo. Kahit maliit tayo, napakalaking bansa nang ihimasok sa atin at nangaagaw ng teritoryo, nanindigan si Pangulong Marcos. Yung style ng pagbibusiness, yung policy na rule of law, yung policy na maging pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas, yan na-establish niya sa business community at sa mga counterpart. Sa mga bansa sa Europe, America, Canada, mga bansa sa Middle East, at saka dito sa mga bansang kapitbahay natin. Iyon ang kahalagahan. Kinaibigan muna ng Pangulo, kinumbinsi ng Pangulo magnegosyo sa Pilipinas, kinumbinsi ng Pangulo ang lahat ng ma-influensyang head of state sa buong mundo kung ano ang kanyang programa sa Pilipino at sa Pilipinas. Okay? Bago pumutok itong usapin ng korupsyon. Kasi sa kanyang administrasyon, 2.5 years nangyari. Mula 2022 hanggang July 28 ng July, kanyang sinabi sa SONA nitong ngayong taong ito, 2025. Pero dekada na ang malalang korupsyon sa ating bansa. Kaya kahit pa paano, until now, hindi natin masisisi ang ibang mga negosyante na natakot, naglaylo ng business, pero nandyan pa rin sila. Kumpiyansa pa rin sila. Sumusuporta pa rin sa Marcos administration na kayang lampasan itong malaking pagsubok na ito. Yan ang positibo pa rin. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, mga Pilipino.
dito sa aking mga channel, tatalakayin ko sa inyo at ibabalita ko sa inyo kung ano ang totoo sa aking observation, monitoring at opinion sa takbo ng galaw ng ating Pangulo at ng gobyerno. Huwag kayong masyadong madiscourage na parang wala ng pag-asa. Hindi po. May pag-asa tayo dahil in-expose ng Pangulo ang maling ginagawa ng iba, korupsyon. Ipinatigil niya. May mga negatibo lang re-epekto kasi yung kamag-anak, kaibigan, kasamahan ng mga korap, ang tinamaan, yun ang nagre-react. Kung matino kang Pilipino, susuportahan mo itong labang ito. Kung matino kang Pilipino, itatakwil mo na sa tuwing eleksyon ang mga korap na politiko. Kung matino kang Pilipino, hindi mo susuportahan ang mga kontraktor na gahaman sa pera, district engineer na gahaman sa pera. Yan po yun. At suportahan natin ang gobyernong lumalaban, naninindigan, nagpapail ng kaso, nag-iimbestiga at nakukulong ang lahat ng ito at kukumpiskahin ang perang pag-aari ng mga Pilipino. Yan po yun. Okay? Yung korupsyon ay nangyayari sa buong mundo. Walang bansa na walang korupsyon. Sa kanila lang mabilis, maliit. Dito sa atin naging garapal, naging brutal kasi kinonsinti ng iba. Pinabayaan ng iba. Hindi sila nagpa-imbestiga. Hindi nila pinapanagot yung mga korap sa nakaraang gobyerno. Ngayon, this time, under Marcos administration, pinapanagot niya, pinatigil niya. Kaya panalo pa rin tayo. Just imagine kung hindi po pinatigil ng Pangulo itong korupsyong ito. Kinonsinti niya at pinabayaan niya. Ay di, hindi lang 1.7 trilyon ang mawawala sa atin. Maraming trilyon ang mawawala sa atin. Kung nagpatuloy po na kinonsinti ng isang Pangulo ang korupsyon. Sa nakaraang gobyerno, inamin ni Duterte, talamak ang ghost project sa DPWS. Talamak ang korupsyon sa gobyerno noon. Inamin yan, on record. Pero hindi niya na ipatigil. Wala siyang pinaimbestigahan, wala siyang pinakulong. Kaya ang dating parang nakonsinti at inabuso siya. Ay itinuloy pagpasok ng Marcos administration. Akala nila yung Marcos administration na sinasabi ng mahinang leader, kaya nilang gamitin, kaya nilang samantalahin. Nagkamali sila. Pinagbigyan lang sila ng 2.5 years. Pero binuko na sila. Hindi press release. Sa State of the Nation address pa. Sinabi niyang mahiya kayo. So sapul doon yung Senate President si Escudero. Sapul doon si House Speaker Martin Romualdez. At yung lahat ng mga senador at congressman na involved sa korupsyon. Kontraktor, mga VIP at mga bisita doon sa zona. Doon nagsimula yun July 28 ng 2025. Yan po yun. Kaya naman, yung pong sektor ng mga artista, mga organization dito sa ating bansa, huwag kayong masyadong mabahala. Sa gobyerno nagsimula ang kampanyang ito. Ang gobyernong ito ang nagsabing itigil nyo, mananagot kayo. At ginagawa na. Kung hindi ito pinatigil ni Pangulong Marcos, mas lalo tayong kawawa. Mas lalo tayong babahain. Mas lalo tayong magiging biktima ng abuso. Dahil sinabi na nga ng Pangulo, yung climate change, problema yan ng mundo, magiging problema ng Pilipinas. Dahil sa atin, 25 ang typhoon. 20 typhoon ang average taon-taon. Hindi lang flood control ang problema. Pag binaha, matindi talaga. Pero kinurap naman ng iba. Ngayon, hindi na. Pananagutin na sila. Kaya suportahan natin ang kasalukuyang gobyerno. Tama yung kayang ginagawa. Yung nagsasabing mali ito, sinasabi kung ano-ano, yan ay dahil sila'y biktima. Yan ay dahil ang kailang kapartido, kasamahan, kaibigan, o kung anumang relasyon nila ay under investigation or pwedeng makulong. Kasi iniisip ko, bakit mo babanatan ng gobyerno kung wala kang alam? Kung wala kang kinakampihan? So ang bumabanat sa gobyerno laban dito sa korupsyon ito ay yung merong kaibigan kakilala na tatamaan ng investigasyon at mga kaso. Yun lang yun. Kung matino ka, dahil ikaw may-ari ng pera, dahil ikaw ay Pilipino, dapat susuportahan mo ang galaw sa ngayon. Dahil ito lang nakapagpatigil ng korupsyon. Ganun pong katindihan. Kaya ulitin ko, pati yung mga gustong magbiyahe, pagbawalan. Gustong tumakas, huwag payagan.
yung mga nakatakas na pabalikin at panagutin. At dagdagan pa at palalimin pa ang investigasyon at bilisan ang pagpapail ng kaso para makulong bago magpasko, makulong bago magbagong taon, at pagpasok ng bagong taon kahit pa paano. Marami na tayong nakitang nakulong at panagutin at nakumpiskang ari-arian at pera, malaking bagay yan. Magandang balita yan kahit paano sa mga Pilipinong pinagsamantalahan, pinagnakawan ng mga gahaman sa salapi at kapangyarihan. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Ana Corduba, Ros Guevara, Ashin from Greece. Nandyan rin si Phil Macabato from Toronto, Canada, Shirley Risman from Ohio, USA. Shoutout natin si Jolie Maluma, Elizabeth Bacolcol, Evelyn Garcia, Josephine Gallego, Axel. Nandyan rin si Florida Greenfield, Minoy Batiansila, Bicolana Ancano, Ana Corduba, Francisco Umba CJR. Hi to BTS Army 07. Nandyan rin si Armando Kaluwing, Nobo Isihano, Jane Rabara from UK, and hi to Gisela Acosta. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang interview ni Ombudsman Boyeng Remulla. For more details, let's watch this. You have to take tips from get tips from Mon Tulfo. Oh, yes. No matter He's a how good friend. hard they squeeze. Yeah. Yeah, he's a good friend of mine. Yeah. Okay. So, what about the other names? Nancy Binay, Chis Escudero, Grace Poe, and like 2 others. All under investigation. All under investigation. Yes. What is the difference between being recommended for charges and recommended for further investigation? No, what the philosophy here is that we need the case build up. We want to be able to get all the evidence needed to convict a person before we file the case. Because if you're just going to work on the evidence after you file the case, then it's going to be delayed for the longest time. And the defense lawyers will always have a reason to delay the process. So what you do is you do a case build-up, you prepare the evidence, and when possible, ask for a continuous trial, which has not been used properly in graft cases. So we will try to use them in graft cases. And I think that the Sandigan Bayan has been quick to react on many of our public pronouncements. And even the Supreme Court. I actually admire Chief Justice Hismundo and the Senior Associate Justice, who's my classmate, Marvic Leonen, for being responsive to the needs of the times. Kasi it's the country at stake. Kaya everybody has a responsibility to fulfill here. Right. So, okay. Perception is different from law. What will it take for a conviction? Or what will it take for you to get somebody in jail? A clear trail? Paper trail? Bank accounts? What will it take? All kinds of evidence. Okay, including testimonies. Yes, including testimonies to prove guilt beyond reasonable doubt. Because that is the standard set by law. And universally, that is the standard set by law. But wouldn't it be almost close to impossible to actually implicate or find guilty, say, a congressman, because they're peripheral, supposed to be peripheral. It's a national project. All these negotiations happen outside their offices. So, paano? This is where conspiracies come in. Yes. And when you look at the world in terms of crime and punishment, the mafia never had any direct evidence for them to be convicted. But they were convicted because the whole body of knowledge pointed to them being guilty. So we can rely on some of these experiences and introduce it to our jurisdiction. Because it's never easy to bust or really punish a criminal enterprise using the law. That's why some people resort to violence. But here, we have no choice. I think that the rule of law is the most important for us to have longevity in this state, in the affairs of nations throughout the world. People don't want to look at us. We don't want people to look at us as savages. We have to follow the rule of law. Right. Okay. So, we just have to explain that in Tagalog to the massa and the protesters. Dapat ipaliwanag ng siya. Dapat ipaliwanag sa kanila because hindi nila hindi ma-distinguish yung perception from actual evidence, right? Or you can get them on tax evasion. Yeah, kasama na yan. Kasama yan sa tools of the trade. Meron, mas mabigat dito yung yung civil forfeiture. Pag hindi tama yung SALN tsaka ang tax payment, pwede mo na silang kasuhan ng ill-gotten wealth. Right. Yan ang mabibigat na kasangkapan na binigay sa amin ng batas
para gamitin, para patinuin ang ating lipunan. Right. Yung kasama yan sa karanasan ng ating mga mababatas, dinigay nila yung mga batas na yan sapagkat pag wala ka ng ibang magagamit, yun ang gagamitin. Sir, ito po bang pag misdeclaration of SALN, that also falls under you? Meron din sa amin yan, sa amin din yan. Pero ano man ang mahalaga dyan, good faith or bad faith. Siyempre, mayroon mga bagay dyan na good faith, may mga bagay dyan na bad faith. Kaya marami kasi intent really to evade. Some people naman can be innocent about it. Kaya we look at it case by case. So it also falls under you? Yes, of course. Okay. Basta government official, yun na may SALN. Pag hindi official ng gobyerno, wala SALN yan. How reliant are you or dependent on the findings of the ICI? Ano sila they refer cases to us. And we appreciate the fact that there are other people investigating and sifting through evidence. And at least binibigay na sa amin na mayroon ng laman yung reklamo. Kasi siyempre, trabaho rin namin yan, gawin yan. Pero kung ibibigay sa amin na medyo handa na, half-cooked na siya, di lulutuin na lang namin ng todo. Diba? Okay, so paano ngayon ito? What is your reaction to the resignation of former Secretary Babe Singson? I've known Babes for the longest time. I think I've known him for at least 15 years, maybe more. And I knew that he wasn't gonna stay that long. Kasi sabi niya nga boss, 80 na ako. I also have a life to live. And I can do this for some time, but I cannot do this all the time. Basta tawag lang ng katungkulan ang pagmamahal sa bayan, pero syempre, kailangan niya rin alagaan yung sarili niya. So you believe that to be the actual reason, you think? Or is that like his corporate line? Kasi, hindi siya dismayado. Ayaw niya talaga tanggapin yan, ang alam ko. Ayaw niya talaga tanggapin. Talagang hindi niya lang matanggihan ang Pangulo natin. Kaya tinanggap niya. Kaya sinabi niya naman talaga na hindi siya magtatagal ng gano'ng katagal. So you have faith in the ICI? Okay naman. Nakakatulong. Kasi nga, sabi ko nga, kailangan namin ng tulong ng lahat. Yung crime, yung campaign ng laban sa korupsyon, kailangan namin ng tulong ng taong bayan. Kung kapitbahay nyo, yung mga tiwaling mga tao, iba sila mamuhay, marangya ang kanilang pagdadalo ng sarili, wala namang pinanggagalingan ng lahat, sweldo lang sa gobyerno, isubong nyo na sa amin. Bigyan nyo kami ng ehemplo ng mga tao, yung mga kapitbahay nyo, gano'n mabuhay. Diba? Kasi nga, marami naman marites sa atin Alam natin kung meron talagang gumagawa ng tiwali, kahit kapitbahay natin, magkakaroon tayo ng ideya pagka iba na nakita natin. So sa mga nag-iisip na, meron sigurong nalaman ito na hindi niya nagustuhan, kaya umalis. What do you think about that? Hindi naman. Babes is a veteran. Alam niya yan. Alam niya lahat yan. Tsaka diretso kami mag-usap Wala kami tinatago sa bawat isa. Diretso kami. So this is really about trust because baka may lumapit po sa inyo and say, can you please investigate the ICI? Paano yun? Pag merong magsabi na somebody is... Kung merong laman, yung sasabihin sa akin na gano'n, kung meron silang ilalagay na palaman, titingnan natin. Pwede rin, Because... Pero they're appointed there, but they're private persons. Right. Right. Kaya it stands in the middle of everything. So will there be a replacement for Babe Singson, I you think? don't know. Nasa Pangulo na yan. Okay. But what do you think about the... Well, former Congressman Jing Paras was saying that, well, to begin with, this ICI is unlawful. I mean, the way it was created, walang budget allocation from the get-go, etc. So, what do you think about that? I will not comment on his comments. Okay. What about the lawfulness of the ICI? There's legal basis. There's legal basis for its creation. The president can, within his powers, mobilize people to conduct investigations. What do you think about Toby Tiangco's bill creating an independent people's commission? It might be, it just might not be as practical as you want it to be because the powers of the ombudsman are there already. And if you create another body, it might just dilute the powers of the ombudsman or it might confuse people. I see. And it will start from zero again. Hindi, naman to ang problema lang naman sa opisinang ito, nung hindi siya naging aktibo, ay parang sabi ng ibang mga tao, pwede natin gawin yan kasi wala nang mahuhuli sa atin. Pero pag aktibo ang opisina ng ombudsman, hindi naman siguro kinakailangan na masyado. Okay.
So in other countries, I found out, in some first world countries, I just forget now which one, I think Hong Kong, there is what you call an independent department created, which is an anti-corruption department. So full-time, everybody in that building goes after graft and corruption cases. Do you think it's about time we have something like that? This is what it is. This is what it is, Oh, the Ombudsman's Ombudsman office. kasi is a constitutional body, which was, of course, a law was passed enabling the Ombudsman to do its business in 1989. Pero, ano to, talagang constitutional body to eh. It's a constitutional body tasked with public accountability, ensuring public accountability, na managot ang lahat ng opisyal o mga tao ng gobyerno sa lahat ng mga kanilang mga ginagawa. Okay, so the lethargy of the Office of the Ombudsman before you is because no one was filing a case, no one whistle blew, or is it the job of the Ombudsman, your office, to really keep investigating? Ano yan eh, leadership styles yan eh. Tsaka transparency, yung mode of transparency of governance. Right. The law, no? Yung batas, so kung talagang magiging transparent ka at mag-govern ka ng open sa mga tao, kanya-kanya style yan. Okay. If they choose that style, then tapos na yun eh. That period is over. But of course, it had its consequences. Yung yung tinatawag na impunity of corruption, medyo naghari. Right. Kaya nagkaroon talaga ng naging fashionable na maging tiwali sa batas. Yung masasabihin ko doon. So, you think that, do you agree that there should be really amendments in the law for more transparency and accountability? For example, ang mga local government officials, paano nila hindi malalaman na may ghost project sa kinasasakupan nila? Kapitbahay nga lang nila yung contractor. Hindi na malalaman kasi ghost na yun. Kasi walang ginagawa eh. Talaga sa papel lang nangyari yun eh. Oh. Hindi na malalaman talaga yun. Alright. But should they be part of the loop, you think? Local government? Yes. They should always be part of it. They should always be part of it. Ano yan eh? Ang local government, yan ang koneksyon ng taong bayan sa gobyerno. Sila yung talaga nagdadala ng mensahe. Yung kagaya na sinabi ko kanina, basura. Ang problema ng basura, nasa local government yan. Yung separation ng garbage, dapat sa barangay, inaayos na yan. Dapat dyan, nagkakaroon tayo ng kultura na lahat ng tao, sa araw-araw na pamumuhay, alam nila na yung basura nila dapat tama. Pag hindi ito naging maayos, naging kontrata na lang ng basura, ng pagkuha ng basura ang trato ng isang mayor sa kanyang bayan, as wala nang pakialam kung saan dadalhin o ano mangyayari, talaga magkakaproblema ang bansa natin. Dapat talaga, tingnan natin ito lahat bilang mga mamamayan. As citizens of this country, dapat naman maganda image natin sa kalinisan natin, na malinis ang ating bayan. Medyo may tama tayo ngayon dyan. Mabigat ang tama natin dyan. Parang ayaw nila magpapasok ng Pilipino sa ibang bansa. Hindi naman siguro. Hindi naman ganun kagrabe. Hindi naman ganun. Ang Pilipino, mataas ang pagtingin nila bilang mga manggagawa, magagaling ang Pilipino. Sila pinagkakatiwalaan sa totoo lang. Maraming bansa na hindi maganda ang takbo kung walang Pilipino. Totoo naman yun. Totoo yun. Totoo naman yun. Okay. So, the re-entry of the Solicitor General in the Duterte and Bato ICC warrants, you agree that it should be that way? Kasi ano yan eh. Ano ng Republic yan eh. Sila ang defender ng Republic. And are choosing to enforce the warrant based on the law is something that should be defensible in court and defended by the Solicitor General. Kasi nga, ano yan eh, sa Republic Act 9851, ang sinabi natin dyan, pwede na natin hindi kasuhan ng tao kung meron na siyang kaso sa International Tribunal. Pwede natin piliin yon. Kaya kinikilala natin ang International Tribunal sa bagay na to. Kahit hindi tayo miyembro niyan, kasama yan sa ating sistema ng batas. Pinag-uusapan pa rin po natin yung legality ng pagkaka-aresto kay FPRRD, ano? Pero that ship has sailed, right? Ano yan? Nasa Korte Suprema yan eh. It's pending litigation. Iniintay natin na maging salita ng Korte Suprema tungkol dito. Pero sa akin, sumunod kami sa batas. Naroon ng batas. Ano pa ako nung nasa DOJ pa ako doon? Nung ginawa namin yun. Republic Act 9851, ano yan eh? Yung International Humanitarian Law, na kinikilala ng mahigit 150 bansa sa buong mundo.
So what if the Supreme Court says that it was unlawful? He will be brought back to the Philippines? Hindi na, iba na yan. Andun na yun eh. Andun na, Oh, yes. andun na siya. Kaya binigay na natin ng jurisdiction sa kanila. Kaya hindi na natin yan hindi na natin dapat yan bawiin kasi binigay na natin. Right. So the rules have changed for subsequent arrests of the ICC, no? Like for example, in the case of Senator Bato de la Rosa, have the rules changed? Hindi naman. Andiyan pa rin na 9851. Yung warrant lang, in transit, matagal na in transit. Nagtataka lang ako kung bakit wala pa. Kasi nga, pinakita na sa akin yung isang ruling eh. Kaya lang, yung ruling na yon, ewan ko lang kung na-release na. Yun ang hinihintay natin. I see. So we can't see kahit a digital copy of that ruling? Nakita ko na. Okay. Yun nga, sinasabi Pero ko gusto nga. naming makita. Di hahanapin natin, maghahanap tayo. Pero tingin ko malapit na yan. Really? Tingin ko malapit na yan. Sir, hindi pwede kunan ng litrato? Ha? Hindi pwede. Hindi na muna. Okay, I had to try. Okay, so, sir, what about the resolution of the secret reversal of the case against Senator Joel Villanueva by then former Ombudsman Samuel Martires? Meron na po bang... Ano lang yan, tingin ko naman, hindi, tapos na yan eh. Tapos na yan. Meron talaga reversal eh. Ang magtataka ka lang talaga, kung bakit hindi pinagbunyi ni Senator Joel na tapos na yung kaso ko. Huwag nyo nang pag-usapan niya. Tapos na yan eh. Hindi siya nagbunyi eh. Wala. Hindi nalaman ng tao na mayroon palang ganun na ginawa. So because of that, parang pinaghihinalaan. Yun, ganun lang. Pero valido na po yun. It's valid. Siyempre may presumption of regularity. Okay. So we're not waiting on any reversal. I mean, any resolution against him. Hindi na muna. Pwede naming pag-aralan ulit. Kaya lang, kung ginawa namin yan, wala nang tigil yan. Dapat dyan, meron ng katapusan ng bawat isang pagkilos. Wala namang wala namang double jeopardy yan. Kung talagang may gusto pa mag-file ng kaso, di mag-file sila ng kaso. Para gagalawan namin. Pero, tapos na yan eh. Right, okay. So, I'm sure you're aware of the reactions of people nung lumabas yung eto na ang mga kinasuhan, si Congressman XYZ, at sabi ng lahat, hindi namin sila kilala. Ganon. So, the reaction of others, the critics, is that, inuuna nila yung mga hindi kilala, yung mga maliliit, small fry, inuuna nila ang mga kalaban. How do you respond to that? Hindi po. Yung congressman na may warrant of arrest, naging chairman po ng Appropriations Committee yan. Napakahalaga niyan. Kaya, simula lang yan sa mga aming inuungkat na mga pangyayari. Simula pa lang siya. Marami pang iba. Tsaka may mga senador nga nakasama, pero kasama rin yan sa proseso ng pag-iimbestiga. Kapag po ba itong mga big shot na ito, mga senador, mga congressman na malalaki ang mga pangalan, kailangan nang ilagay sa kulungan? Anong klaseng kulungan po yun? May mga balibalita na merong bagong building na parang Big Brother house, na parang medyo mas espesyal yung kanilang jail hotel. Meron po bang ganon? Hindi. Wala. Alam ko, meron lang inayos sila sa Bikutan kasi yung sa Krame wala na raw. Niretire nila yung sa Krame. Hindi ko lang alam kung na-demolish na. Pero condemned na yung facility sa Krame. Kaya sa Bikutan na ngayon yung dalahan. Okay. Tsaka marami dyan city jail talaga. Lalo na pag RTC yung kaso, city jail yan. Pag RTC yung kaso. Pagka Sandigan Bayan, pwede nga sa BJMP pa rin yan. BJMP. Okay. Doon po yan. So no special treatment? Sana naman wala na. Kasi masyado masarap ang buhay nila pag binigyan sila ng pabor. Masyado masarap ang buhay. Ako nakita ko na yan. Nakita ko na. Ako rin. Nabibisita pa nga sila eh. Oo, at nadadala ng Noche Buena. Okay. So, alright. Ang sabi rin nila, hindi daw talaga makakalusot ang kaso ni VP Sara under your administration as ombudsman. Impeachable officer siya. Kaya ang pwede lang namin gawin dyan, dalahin namin sa Kongreso ang kahit anong reklamo. Hindi naman na kami pwede mag-dismiss ng tao dyan. Diba? Kasi meron kami dalawang trabaho. Administrative, tsaka criminal. Yung criminal, dinadala sa Sandigan Bayan. Yung admin, wala naman kami kapangyarihan na i-dismiss ang tao.
dadalhin niya sa impeachment, sa impeachment process. Kaya, kung titingnan natin yung kaso niyan, naka-archive ngayon sa Senado. Pag sinabing in-archive, itinabi muna. Pero, pwede yung bawiin at ilagay ulit sa gitna. Yun ang proseso na marahil mananaig sa susunod. Okay. What's the hardest part of your job as ombudsman? Siyempre, yung inaalala ko lagi, yung pamilya ko. Kasi hindi sila komportable sa maraming nangyayari. Kasi nga, marami silang dating kaibigan, hindi na nila kaibigan ngayon. Hindi na sila tinuturing na kaibigan. Kasi nga, ganun ang ating lipunan eh. Magkakakilala lahat. Magkakakilala. Oo. Tsaka nasa politika yung ibang anak ko eh. Kaya siyempre, nadulungkot din ako na naapektuhan sila ng mga nangyayari. Okay, so more safety and mental health, no? For your family. Siyempre. Kinakailangan lang ma-reinforce lang, makausap ko sila lagi. Na ang trabahong to, talagang pinili ko sapagkat ito kinakailangan ng bayan natin. Wala naman tayong ibang gusto ritong ipagbunyi. Wala naman tayo ritong, hindi to power trip eh. Walang power trip dito. Ang kailangan lang dito, gamitin mo yung kapangyarihan para sa taong bayan. Yun lang yun, wala nang iba. Okay. How do you prove independence? Ayan pa, isa pang running issue yan. Si BBM ang naglagay dyan, syempre hindi na-aabot kay Congressman Sandro or hindi na-aabot kay F. Elisa. Alam mo yan, Corina, pag merong ebidensya at yan ay naroon nasa harap mo at nasa harap ng publiko, pwede mo bang talikuran ng ebidensya? Ebidensya lahat. Evidence-based lahat ang trabaho namin. What about transparency? People clamor for more transparency, like for example, the ICI, wherein the congressman pala can request not to go live streaming. Magandang tanong yan kasi nga, nung nandun ako sa Strad-based forum sa Peninsula, tinanong ako ng isang negosyante ron, kababaihan. Tinanong ako, mukhang maganda ang trabaho nyo, ngunit kung tapos na kayo, paano na ngayon ang mangyayari sa gobyerno natin? Babalik na naman sa dati. Nasabi ko nga sa kanila, para hindi yan bumalik sa dati, dapat sanayin natin ang tao sa transparency. Dapat nakikita ng tao na ganito dapat umandar ang gobyerno. Sa punto na hindi na natatanggapin kung maraming tinatago ang kahit sinong nasa gobyerno. Dapat transparent na ang lahat ng proseso. Well, every ombudsman is appointed by the president. So, it really just, or do you need to prove anything, you think? Wala na akong kailangan patunayan sa sarili ko o kaya sa lipunan natin. Ang mahalaga lang, ilagay natin sa tamang direksyon ang bansa natin. So that is the legacy you want to leave? Yun talaga. Kasi nga, sayang ang bansa natin eh. Hindi natin sinasabing mahirap tayo. Sa nakita kong nangyari dito, hindi tayo mahirap. Ang dami lang nawawalang pera. So hindi talaga tayo mahirap? Hindi talaga tayo mahirap kung maayos ang paggamit ng pera. Hindi ko nga alam bakit yung mga maliliit na tao hindi nakukuha ang benepisyo sa barangay. Ang dami naman pala nating pera. Ano nga yan eh, yung pag-iisip ng ayuda, okay lang yan. Kasi nga, kasama yan sa lipunan natin. Pero ang mas mahalaga, na mas maganda ang tingin sa atin ng buong mundo upang tayo ay pagkatiwalaan at lagyan pa ng iba pang negosyo na magbibigay ng trabaho para hindi na mag-ibang bayan ng mga Pilipino. Mas mahalaga yun para sa akin. Right. Okay. So, sir, meron pa ba kayong alam na hindi namin alam? Hindi naman siguro. Baka maka-exclusive ako eh. Meron pa bang mangyayari ngayong araw? Basta sa mga susunod na buwan, hindi, ang siguro yung pinagbubunyi rin namin, marami kami nag-a-apply na ng mga batang abogado. We have 390 applicants. 400 applicants ngayon ng mga batang abogado mula sa pinakamagagaling na eskwelahan ng batas. At kukuha kami ng 100 muna. 100 mga batang abogado na magagaling upang tulungan kami sa trabaho namin dito at mailagay sa kanila yung kultura ng tamang gobyerno. Proper governance talaga ang susi sa ating bayan. So, maybe, yun ang pinakamahalaga sa akin, yung unti-unting magpasok dito ng mga taong gusto lang umayos ang ating lipunan. Okay. Huling hirit na po, meron po bang bagong listahan ng mga kakasuhan? Usual suspects yan. Tinatawag na usual suspects. Kasi tungkol sa flood control, mabigat talaga ang nangyari. Marami talagang congressman na na-involve dahil naging contractor at maraming senador na involved dahil naging funder. Sumama sila sa
funding mechanism. Pero, ang talagang matagal nang hindi nakakasuhan, yung BIR tsaka Customs. Yan ang gusto kong subukan kung saan naaabot ang kapangyarihan ng Ombudsman. Kasi nga, talamak na ang nakawan dyan sa dalawang ahensya na yan. Kinausap ko na sila pareho at sinabi ko na yung gusto ko mangyari at tingnan natin sa mga susunod na mga taon kung paano natin iaayos ang ating lipunan. Ano po ang pangako sa inyo ng BIR at Customs? Magbibigay ba sila sa inyo ng listahan ng mga pangalan? Hindi ganon ang hiningi ko sa kanila. Yung sistemang Yung sistema lang na ayusin muna yung sistema kasi kami nang bahala sa investigasyon. Hindi na namin hihingi sa kanila. Baka makompromiso sila masyado. Kasi may mga paraan naman. Kaya humingi tayo ng tulong sa tao. Baka meron ng impormasyon ng taong bayan na ibigay sa amin tungkol sa mga tao ng gobyerno na tiwali. Ayusin natin ang ating lipunan. Yun lang naman ang mahalaga. Okay, so nandyan rin kasama natin si Ninita Umale, Delia Dohino, Gabriel Gumangi. Nandyan rin si Ronald Marso, Annalyn Biden, Ninita Floro, Malditang Lola. Nandyan rin si Afcat MS Club, Dante Olmoges, Zulay Ilowi, Rica Micaela Bonita Jatap. Nandyan rin si Marlene Ambal, Evelyn Ricometa, and hi to Prissy Villarosa. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob. Isang araw na puno ng pag-asa, lakas at pagkakataong gumawa ng mabuti para sa aming pamilya, komunidad at buong bayan. Hinihiling namin na gabayan ninyo ang aming mga isip at puso. Bigyan kami ng karunungan sa bawat pasya at ilayo sa anumang kapahamakan o tukso. Kasabay nito, idinadalangin namin ang patuloy mong proteksyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo po siya sa anumang banta, panganib o masamang balak laban sa kanyang buhay at liderato. Pakalooban mo siya ng lakas, tapang, malinaw na kaisipan at pusong nakatuon sa tunay na paglilingkod. Naway maging kasangkapan siya ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad ng bansa. Idinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never cease. We lift his name before your throne. Your strength will stand, your truth be shown. Lord, protect our president, give him strength, make him steadfast. Guide his voice in truth and light, lead him on
Not